Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Maganda ba ang umaga niyo? Dapat laging maganda ang umaga ninyo, sapagkat ito'y kaloob ng Diyos sa atin. Without His will, hindi po tayo makakatayo. On our own strength, wala yan without Him. Kaya naman dapat talaga nating parangalan, papurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Before we go on, of course, gaya ng nakagawian natin, shall we stand up again upang bigyan natin ng paggalang ang pagbasa ng kanyang banal na salita. Habang binabasa po natin ito, namnamin nating mabuti sapagkat ito ay totoo. Lahat ng nakasaad sa kanyang mga salita ay totoo. Babasahin po natin ang Mateo 7 hanggang 11. At ito po ay hinango sa ang salita ng Diyos, Biblia. Ang sabi po, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap ninyo at makikita ninyo. Kumato kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo, sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit, ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa Kanya. Pagpalain ng Panginoon ang Kanyang banal na salita. Thank you, Lord. Shall we pray? Aming Diyos na banal na makapangyarihan sa lahat, ang papuri at pasasalamat ay binabalik namin sa inyo. Ang dami naming dapat pasalamatan, Lord, sa bawat saglit ng aming buhay. At hindi namin pwedeng itanggi ito, sapagkat kitang-kita namin how you have blessed our lives. Lahat ng hinahayaan mong mangyari, ito ay nakaukit na, nakatakda na. Sapagkat ayaw mo kaming mapahamak at gusto mo lagi kaming manatili sa inyong piling para sa ikabubuti naming lahat. Sa araw na ito, hayaan mong muli naming maranasan ang inyong pagkupkop sa pamamagitan ng mensaheng dadalhin mo sa amin sa mga sandaling ito. Lord, I pray, use only your servant as your footstool. Let your will be done. Lead us, Holy Spirit. Illuminate your words in our minds to our heart. Then we want to praise you. Thank you so much for this privilege. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, and amen. Please, makakaupo na po tayong lahat. Pwede po bang yung hangin at napupuntang lahat sa akin? Baka po pagkatapos ko rito may sipon na ako. Thank you. Thank you, Tom. Okay. Ite-take note ko lamang po yung binasa ko kanina nang sinasabi, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak. Hindi po sinasabi dito masasama. Ang sinasabi po dito yung kalagayan natin bilang mga tao. We are all sinners kasi. Walang banal sa atin, wala kahit isa. Ano po? Ililinaw ko lang para hindi kayo maguluhan. Kasi sinasabi rito kung kayong masasama, kung tayong mga makasalanan, no? In other words, ay hindi tayo pwedeng magbigay ng hindi mabuting bagay sa inyo, inyong mga anak. Ang sabi, how much more our Father in heaven. Ano po? Para maliwanag po.
Jesus encourages perseverance in prayer. Hinihimok tayo ni Jesus na maging matyaga sa ating pananalangin. The present tense in verse 8 designate continuous action. Yung pong sinabi niya sa verse 8, ano po? Ang present tense po sa verse 8 ay nagtuturo ng tuloy-tuloy na gawa. Tuloy-tuloy po hindi po tumitigil. This means we must keep on asking, seeking, and knocking. Patuloy tayong humingi, humanap, at kumatok. Liwanagin pa nating lalo. Asking implies consciousness of need and the belief that God hears our prayers. Sinasabi, ang paghingi ay nagpapahiwatig ng ating kamalayan sa ating pangangailangan at paniniwalang naririnig ng Diyos ang ating mga dalangin. Amen po ba kayo doon? Kung may kailangan ka, humingi ka. Maging sa Bible, maging yung kaugnayan natin sa Diyos bilang mga tao, pag may kailangan tayo, humingi tayo. Sasabihin natin, marunong naman ang Diyos, hindi ba omniscient naman siya? Ibig sabihin ng omniscient, alam niya ang lahat ng bagay. Pero para maging maayos, kailangan ipabatid natin sa Kanya kung ano ang kailangan natin. Kasi sa pamamagitan nito, nai-express natin ang ating mga sarili, ang ating mga puso, at lalo pang nakikilala ng Diyos ang ating karakter. Lalo pa niyang nakikilala ang laman ng ating puso kasi humihingi tayo O kayong mga anak, pagka humihingi kayo sa inyong mga magulang, paano kayong humingi? Alam na alam ng magulang, pagka nang may hinihingi ang anak, naglalangis Ano yung naglalangis? Kunwari, naglilinis, nagwawalis-walis. Pero pag walang kailangan, nang galaitin ng nanay, dumilat na lahat ang mata. Dumawit na lahat ang dila sa kauutos. Magwalis lang, hindi pa makapagwalis. Yan po ang isinasabi. Pag may kailangan, humihingi, para lalo pang makilala ng Panginoon ang ating puso at pag-iisip. Bagamat kilala niya tayo, we express it very well when personally hinihingi natin ang mga bagay na pangangailangan natin. We should be honest. Di po ba? Kasi maging sa paghingi natin sa Panginoon, kailangan totoo tayo. Ano naman ang pagkakaila natin? Wala naman tayong may pagkakaila, aber. Bago pa natin sabihin, alam na niya. In fact, bago pa nga tayo ipanganak, yung kahihinat na natin, alam na niya Nakatalaga na po yan. Tatanungin mo ako, paano naman yung aking pagkakasakit? Nakatalaga na ba talaga yan? May purpose ang Diyos. Kaya mo, dinaanan yan. Ako, bilang experience ko, hindi ko pwedeng sabihin yung experience ng iba. Bagamat merong mga kapatiran dito na ganyan din ang pinagdaraanan. Ako bilang karanasan ko na nagkasakit, lalo kong napatunayan na buhay ang aking Diyos. Sa pamamagitan ng aking paghingi ng saklolo sa Kanya sa araw-araw ng aking buhay, napatunayan ko buhay siya at nandun siya at kasing layo lamang siya ng aking mga daing. The more we ask, the more we call our God Father, the more na gustong-gusto niyang marinig ito sa atin kasi yung kalapitan natin sa Kanya, yung gusto niya. Alam niyo po bang ang relationship, yung intimate relationship natin sa Diyos, ang hangarin ng Panginoon sa atin? Yes, gumagawa tayo sa Kanyang ubasan, gumagawa tayo sa Kanyang ministry, pero ang pinakamahalaga sa Kanya, how you do your ministry. Kagaya ng sinabi ni Pastor Rosetong nakaraan, how are you?
habang nasa loob kayo ng church. Baka naman nandito kayo sa loob, lumilipad doon sa mall, yung isip nyo, mamaya bibili ako ng ganito, ganyan, ganyan. Walang inyong isip sa pakikinig ng salita ng Diyos, when in fact, the Word of God is the food for our soul. Huwag nating hayaang magutom ang ating mga kaluluwa ng salita ng Diyos dahil pagka nagutom yan, lugi tayo. Kaya kung minsan hinahangad na, binibigyan tayo ng sakit para matuto tayo. Kasi kung hindi tayo nagkakasakit o kaya may nagdadaan tayong mahirap, hindi tayo makatawag sa Diyos eh. Mas marami pa tayong totoo naman, mas marami pang panahon sa social media, sa pagtukso talaga yan. Kahit ako natutukso dyan eh. Ano po? Eh pareho tayo na pinagdaraanan dahil pare-pareho tayong tao. Kaya nga tayo makasalanan eh. Naligtas lang dahil sa biyaya ng Diyos. Habag lang ng Diyos, kaya tayo naririto. Habag lang ng Diyos, kaya natin kilala ang Panginoong Hesukristo. Habag lang din ng Diyos, kaya binigyan tayo ng banal na Espiritu upang sa bawat pangangailangan na tinatakbo ng buhay natin, dumadaan tayo doon sa sanctification. Ibig sabihin yung pagpapalago ng ating pananampalataya, lumalago tayo, natututo tayo hanggang maging kawangis natin si Kristo. Yan po ang hangarin ng Diyos sa atin. At tingnan niyo po kung ano yung ginagawa ng Panginoong Hesus. Sa unang-unang bahagi pa lang ng araw niya, anong ginagawa niya? He seek first His Father, the presence of His God before anything else. Di po ba? Hinihingi muna niya ang patnubay ng kanyang Ama bago ang lahat. Bago mag-umpisa ang araw niya, hinihingi niya kung anong gagawin niya. Hindi ba sinasabi nga niyang lahat ng ginagawa ko ay ginagawa ng Ama at lahat ng sinasabi ko ay galing sa Kanya. Kung kailangan ng Panginoong Hesus ang ganyang mga bagay, eh paano tayo? Eh di how much more tayo? Dahil konting-konting gatiting lang na espasyo para magkasala ang tao. Sandaling pagkalimot lang nagkakasala ang tao. Kaya we must ask first before anything else. Hanapin muna natin na meron tayong kamalayan, nakikita tayo ng Diyos. Alam niya ang pangangailangan natin bago natin hingin. Therefore, humingi tayo ng naaayon sa Kanyang kalooban. Amen mga kapatid? Thank you, Lord. Asking implies consciousness of need and the belief that God hears our prayers. Number 2, seeking implies earnest petitioning along with obedience to God's will. Ang paghanap ay nagpapahiwatig ng masigasig na kahilingan kalakip ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko. Ang paghanap ay nagpapahiwatig ng masigasig na kahilingan kalakip ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. How do you ask? How do you seek God? Do you seek first His face before you seek His hand? Isang talata po ito ng awitin ng With All My Heart. Hanapin mo muna ang mukha ng Diyos bago mo hanapin ang Kanyang mga kamay. Ibig sabihin, purihin mo muna siya, sambahin mo muna siya, bago mo hingin ang lahat ng iyong pangangailangan. Bakit mo kailangan gawin yon? Hindi ba siya karapat-dapat? Abay, karapat-dapat siya.
Alam niyo, pag napag-aralan niyo ang tungkol sa Panginoon, talagang mamamangha kayo eh. Mamamangha kayo sa kanyang superiority, sa kanyang deity, sa kanyang awesomeness. Ano po? Napakadakila ng kanyang katangian. Hindi niyo ba nakikita ang sarili niyo pagmasdan niyo? Because some of his, some of his traits and his likeness nandito sa atin. O, tinan nyo yung isip natin. Biruin mo ngayon. Aba, yung drone nakikipagdigma na. Hindi na kailangan humawak ng baril yung tao. Ano na? Drone. Pinalilipad. Pumuputok. Parang machine gun. Kaya nga ang gera ngayon, nakakatakot na eh. Paliparin lang yung drone sa bubong ng bahay mo, yari ka na eh. Gaano katalino ang tao? Yan na lang sa internet. Nung araw, sabi ko nga sa inyo, nung ako'y OFW, 1975. May telepono dyan sa Dilalupihan. Pag inangat mo, parang nag-aaway na ipis at daga sa loob. Nag-iisa lang yung telepono. Tapos meron nga ang district hospital, nag-iisa pa yung ambulansya, kakarag-karag. Pero sa panahon natin ngayon, biruin mo, yung kausap mo, kagaya si Brother Nelson, nasa Netherlands, nanonood ng podcast. Dito sa gyms, dito sa Dinalupihan. O hindi ba kamangha-manghayan? Nasa ibang bansa, kabilang dako ng daigdig pag bumiyahe ka, hindi ko alam kung 18 hours o 20 hours yan by plane eh. Sa layo. Pero nararating ng social media. Ganito ka makapangyarihan ang siyensya. Saan galing ang power? Of course kay Lord. Amen. Ang kapangyarihan yan galing sa Panginoon yan. Bakit kayo natututo pag kayo nag-aaral? Bakit pinararaan kayo sa maraming experience? Kasi yung experience yung nagtuturo sa iyo kung anong dapat mong gawin. Kaya nga yung matatanda full of wisdom. Kasi yung pinagdaanan namin, hindi niyo pa pinagdaanan. Kaya nga ang magulang walang tigil sa kaaapa, papangaral sa mga anak. Kasi yung hirap na pinagdaanan nila, alam ng magulang na pagdaraanan din ng anak. Kaya laging sinasabi nga ng matatanda, pag nagkaanak na yung nag-asawang anak, nakakabayad-bayad ka ng konti kahit papano sa utang mo sa akin. Ano yon? Yung hirap na pinagdaanan nila nung ikaw ay panganak, alagaan ka mula maliit, palakihin ka, nagkasakit ka, pinag-aral ka, ginagawang araw ang gabi para makapaghanap buhay at mapaaral ka. Lahat ng yan pagdaraanan ng isang nag-asawa at nagkaanak. And through that experience, itong mga magulang na ito, pangangaralan ngayon yung mga anak. Dahil alam nila, ang hirap na pagdadaanan ng isang may pamilya. Amen po? Kaya nga din, ang ating Panginoon, habang hinahanap natin siya, pinararaan tayo dun sa mga bagay na mahihirap upang sa pamamagitan ng mga bagay na mahihirap na ito, natututo tayo para pakinabangan natin. Nung araw, nakikipaghugas ako ng plato doon sa palengke. Yung palengke, dito pa Bonifacio. Yan, DIY na yan. Hindi ko na matandaan ang pangalan. Dating sine yan, nasunog. O, Gloria. Nung masunog, ginawang mga stall yan, may mga karinderya. Doon sa harap, yung karinderya, doon sa harapan, nagtitinda yung nanay ko. Para mapamerienda ako, kahit pa paano, nakikihugas-hugas ako ng plato. Yung ano ko lang naman, konting pansit. Alam nyo, nung naghuhugas ako ng plato, yung may-ari ng karinderya, kinapaka pa yung kutsara. Kinapaka pa rin yung mga plato. Tapos sabi niya, ulitin mo lahat yan. Sabi ko, bakit ko po ulitin? Hinugasan ko na. Kinuha niya yung kamay ko, hawakan mo.
Meron nga naman, bilog-bilog na maliliit. Kapag ikaw ay naghugas, sabi niyang ganon, tiyakin mo na pag kinapa yung hinugasan mo, walang madulas, walang bilog-bilog, kailangan malinis. Kapag ka ganon, talagang malinis ang ginawa mo. Alam nyo, pinakatandaan ko yun, kahit saan ako makarating. Nakarating ako ng Olongapo, nakisama kong kani-kaninong tao. Pag ako pinaghuhugas ng plato, yun ang ginagawa ko, pinakakalinis ko, kasi tinuruan ako. At tinanggap ko yung turo, kaya naman nakinabang ako. Ganyan din ang ginagawa ng Panginoong Diyos sa atin. Pag hinahanap natin ang kalooban niya, sasabihin natin, kahirap naman sumunod sa Panginoon pag hinahanap mo yung kalooban niya, kung ano-anong turo ginagawa sa atin. Kung minsan tayong mga tao may tendency, ayaw natin tinuturuan tayo eh. Di po ba? Laging akala mo superior ka. Ayaw mo natuturuan ka. Nung nag-aaral ako ng cosmetology, inis na inis ako sa aking teacher, si Miss Bueno. Aba, yung mga kaklase ko, 3 cleaning pa lang na okay na, pinalipat na sa ibang production. Aba ako, 35 cleaning, hindi pa ako na-okay. Sabi ng isang kaklase ko, sinuhulan ako. May galit sa'yo yung teacher na yan. Biruin mo, ako nandito na sa paggugupit, ikaw na sa manicure, pedicure ka pa rin. Sabi ko, oo nga. May galit talaga tong teacher na ito sa akin. Kasi sa bawat lipatan ko na ang tagal pinagagawa sa akin, hindi ako makaalpas-alpas. 1 taon nga yun eh. Doon ka nalaman ang dahilan. Nung kukuha na kami ng exam, final exam, actual. At ang nag-exam sa amin ay ang directress ng Lorraine Technical School sa Olongapo City. Kung alam nyo yan. Yung kasing edad ko halos, alam nila yan. Pero yung mga kabataan ngayon, hindi na nila alam yan eh. Hindi nila kilala yan. Aba ang magtetest sa amin, yung directress ng school. Plus yung mga teacher na hindi namin kilala. Pabilisan. Buhay pa si Tess noon, itong pinsan ko, Tess Santos, na kapatid ni na Mong. Buhay pa siya noon. Siya yung model ko lagi, maputi kasi. Maputi, maganda ang buhok. So siya ang aking model. Sa manicure, sa pedicure, sa lahat-lahat. Kaya naman pala pinatagal-tagal yung pedicure, manicure ko. Sila palang magiging model ko, yung mga teacher ko. Biruin mo, teacher ko sa cosmetology, teacher ko sa dressmaking, teacher sa stenography, teacher sa tailoring. Sa akin nagpapamanicure, pedicure. Tapos hindi pa ino-okay ang teacher ko. Kaya pala ako tinuruan nung na-realize ko lang ang lahat ng bagay na yan nung mag-graduate na kami. Yun ang nga, kumuha ko ng actual exam. Alam niyo po, perfect halos ang aking score, 95%. Yung sumunod sa akin, 50%. Tapos kinabukasan, di natapos na yung exam namin. Kinabukasan, pumasok uli ako. Nakalagay do sa pronto ng office ng mga teachers, nakalagay doon, cosmetology. First honor, Elizabeth Dampil. Biruin nyo yun? Sabi ko, kaya pala, akala ko galit na galit yung teacher ko. Sabi ni Miss Bueno sa akin, akala mo siguro, inis na inis ka sa akin. Akala mo siguro, inis ako sa'yo. Hindi iyon. Ang nakita ko, yung pagtsatsaga mo. Na pag tinuruan ka, nagpapaturo ka, at nagtsatsaga ka hanggang sa matapos mo kung ano yung dapat mong tapusin. Ngayon, kahit hindi akong magbigay ng exam sa'yo, makakaalam kong magagawa mo ito ng maayos kasi na-train ka. Nahubog ka. Kaya alam mo ang ginagawa mo.
Ngayon dito sa atin, ganyan din sa Panginoon. Kung minsan naiinis tayo, nakakainis kung kailan ako naging Kristiyano, lahat ng karanasan ganito, nararanasan ko. Akala ko pa pag Kristiyano na ako, yayaman na ako, mabuting bagay nang mangyayari sa akin. Yan ang akala mo. Huwag niyong kalilimutan, may dyablo. Pagkatapos itong dyablo na ito, walang ginawa iyan, kundi manumbat, haharap ka sa Panginoon. O, tingnan mo si ano, ganyan. Tingnan mo si Jan, o. Walang ginawa yun kundi mag-akusa eh. Another name for Satan is accuser. Eh kung wala tayong napapatunayan sa pagsunod natin at hindi na tayo nagpapadevelop sa gusto ng mangyari ng Panginoon sa atin, while we seek Him, wala tayong tiyaga. Ang tagal-tagal ko nang hinihingi, hanggang ngayon tumanda na ako't lahat, pumuti na yung buhok ko, hindi pa rin natin nangyayari yung gusto kong mangyari, hindi mo pa rin tinutugon ng dalangin ko, Lord. Eh kasi nga, hindi pa na-develop yung karakter mo eh. Gusto mo yumaman ka. Marunong ka na bang humawak ng pera? May mga tao, pag pinagtiwalaan mo ng pera, one day, millionaire. Kabibigay lang ngayon, bukas wala na. At ayaw ng Panginoon niyang ganyan. Gusto niya pagka pinagkatiwalaan niya tayo, talagang mapagkakatiwalaan tayo at mapapakinabangan natin. Hindi para sa ikasasama natin, kundi sa ikabubuti natin. Kaya nga habang tayo, hinahanap natin ang kalooban niya, dine-develop naman niya ang mga karakter natin. Nakuha niyo mga kapatid? Ha? Kaya nga, paano ba naman hindi natin pararangalan at pasasalamatan ang Diyos natin? Amen, mga kapatid? Sige po, palakpakan natin ang Diyos, karapat dapat siya. Kasi ang pangarap natin, hindi dito sa lupa, hanggang dun sa langit. Huwag niyong papangarapin na mag-prosper kayo dito lang. Ang pangarap ng Diyos sa atin, doon sa eternity with Him. Eh kung hindi na i-develop ang karakter natin, paano? Eh langit ang pupuntahan natin. Dine-develop niya, paano tayo makisama, sumunod. Ano po? Magtiyaga. Habang hinahanap natin, habang humihingi tayo, tiyaga, maghanap tayo, magtiyaga tayo. Kasi kung ibibigay niya sa atin yan na hindi pa nadidevelop ang something na gusto niyang i-develop sa atin, sayang at baka ikapahamak pa natin. Amen po. Nakuha niyo, mga kapatid, ang message. Sa mga bagay na ito, learn more, sapagkat ito'y para sa ating lahat. Ayaw niyang hanggang dito lang tayo. Tandaan niyo, we are but passers-by. We are pilgrims of the earth. Maglalakbay po tayo at ang ating destinasyon doon sa piling niya sa langit. At doon sa langit, we will be like angels. Yes, makakasama natin yung mga mahal natin sa buhay, pero in-emphasis din po sa kasulatan na doon sa langit, sama-sama na tayong lahat na magkakapatid sa pananampalataya, wala na yung pag-aasawa, wala na yung mga relationship na yan. Ang relationship natin between each other ay close na kapatiran at buong pagmamahalan, inspired by the presence of our Almighty God, mga kapatid. Kaya dito pa lang paayos na tayo while we seek His kingdom. Paayos tayo sa Panginoon. At laging ang kalooban niya ang hanapin natin. Kasi sabi dito ang paghahanap ay ang nagpapahiwatig ng masigasig na kahilingan. Kalakip ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Masigasig na kahilingan. Masigasig na sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin. Kailangan malinaw na malinaw po yan. The will of God. Amen po. Amen. The will of God.
Pangatlo, knocking. Knocking implies perseverance in coming to God, even when He does not respond quickly. Ang pagkatok naman ay nagpapahiwatig ng pagtsatsaga sa paglapit sa Diyos kahit hindi siya tumutugon agad. Nakita niyo mga Israelita? 400 years mahigit silang inalipin sa bansang Ehipto. Afterwards, doon pa lang tinugon ng Panginoon ang kanilang dalangin nung si Moses na. Antimano ba si Moses? Nabigyan kaagad ng isang tungkulin para ilabas ang mga Israelita from Egypt? Hindi po. 40 years in the wilderness. 40 taon. Kasi lumaki siya sa kaharian ng Ehipto, di po ba? 40 years sa doon. Inalagaan siya, anak siya ng reyna. Ibig sabihin yung anak ng Pharaoh. Inampun siya, napulot siya sa tubig. At lumaki siya sa marangyang environment. Pero dahil may layunin ang Panginoon sa buhay niya, hindi niya maitatwa na ang Israelita ay mga dugo niya. Nung makita niyang nag-aaway ang dalawang Israelita, sabi niya, ba't ba kayo nag-aaway? Magkapatid kayo. Ang sabi ng isa, bakit mo kami pinipigilan? Papatayin mo rin ba kami gaya ng ginawa mo dun sa Ehipsyo? Kasi nung nakita niyang pinaparusahan ng Ehipsyo yung Israelita, talagang pinatay niya at binaon niya sa lupa. At natuklasan iyon at nakita yun ng mga Israelita. Pero sa halip na pasalamatan nila ang pagmamalasakit ni Moses, sinumbatan pa siya. Kaya siya tumakas, pumunta siya sa wilderness. 40 years siyang nagstay doon at nakapag-asawa nga siya doon at naging pastol siya. Yung buhay niya nag-turn around at hinubog siya ng Panginoon sa lugar na yon. Hindi ka agad-agad, kundi dahan-dahan. At nung sumunod naman siya, hindi rin agad-agad, kundi dahan-dahan. Ang nangyari sa mga Israelita, nung sila'y lumabas from Egypt, gumawa ng maraming kababalaghan ang Panginoon, hanggang maging ang Panginoon ay napikon sa kanila yung dapat 11 days nga lang daw po na tatahakin nila from Egypt to Canaan, from wilderness to Canaan, ay 11 days lang, umabot ng 40 years. Lahat ng kasama ni Moses na lumabas sa Egypt, maliban kay Caleb at saka kay Joshua, lahat ng henerasyon na yon ay nangamatay muna. Yung mga bagong henerasyon na ipinanganak during 40 years of wilderness, yun lang ang nakapasok sa promised land. Sasabihin nyo, ang tagal naman sumagot ng Diyos. Yung timeline po natin, hindi timeline ng Panginoon. 1,000 years sa Panginoon ay walang pagkakaiba sa isang araw. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan. Ngayon, may mga paghubog na ginagawa sa atin ng ating Diyos. Panay ang katok natin, panay ang hiling natin sa gusto nating mangyari sa buhay natin. Pero pakatandaan mo, kapatid, ang pagkatok ay nagpapahiwatig ng pagtsatsaga sa paglapit sa Diyos kahit hindi siya tumutugon agad. Amen, mga kapatid? Amen! Purihin ang Diyos! Ano pa? Christ's assurance that those who ask will receive what they ask is based on. May pinagbabasihan po ito. Ito yung kasiguruhan, ano po?
Sinisigurado sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ang lahat ng humihingi ay matatanggap nila kung ano ang kanilang hinihingi. Bakit po? At ito ay nakabase sa unang-una sa lahat sa paghanap natin sa kaharian ng Diyos. Number 1, seeking first the kingdom of God. Matthew 6:33, kaya unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Anong sabi ng mga anak ng Diyos? Amen. Naniniwala kayo? Amen! Totoo po! Pag hinanap natin ang kanyang kalooban at ang kanyang katuwiran, ang lahat ay idaragdag na lang sa atin. Ang dami nating pangangailangan. Una na spiritually. Hindi natin kayang ituwid ang ating buhay. Hindi natin kayang ayusin yan spiritually. Hindi natin kayang sumunod sa Panginoon without His help. Kaya nga pinadalhan tayo ng Banal na Espiritu to help us and to mold us. Kasi alam niya ang kahinaan ng tao, siyang lumikha sa atin eh. Kaya ito nakabase dun sa sinasabi. Yung pagsisiguro ni Kristo na matatanggap natin kung anong hinihingi natin, may basihan. Una, seeking first the kingdom of God. Pangalawa, recognizing God's fatherly goodness and love. Na kinikilala natin ang pagmamahal ng ating Ama at ang kanyang kabutihan. May papantay pa ba sa kabutihan ng Diyos? Mga kapatid, sabihin niyo sa akin, may papantay pa po ba sa kabutihan niya? Hindi kayo makasagot. Bakit siya mabuti? Biruin mo naman. Nagkasalang tao, bumagsak sa kasalanan. Hindi kayang iligtas ang sarili. Sa patakaran ng Diyos, kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran ng kasalanan eh. At kahit na patuluin ang ating dugo, sa palagay niyo, karapat-dapat tayo? Hindi po ba hindi? We are all sinners. We fall short of His glory. Sabi nga, without the remission of blood, there is no forgiveness of sin. At ano lang ang karapat-dapat? Dugong malinis. Dugong dalisay. Kaya nga, ang ikalawang persona ng isang kadyusan ay kailangan pang magkatawang tao para lang ipatotoo sa atin gaano kabuti ang ating Diyos. Nung ipagpakasakit niya ang kanyang kaisa-isang anak para sa ating lahat. Yan ang kabutihan. Kagandahang loob ng Diyos. Hindi kayang bayaran at pantayan ang anumang bagay dito sa mundo at walang katapat. Gintuman o wala. Wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid. We are all sinners and fall short of His glory. At dahil mahal tayo ng Diyos, na gayon na lang ang pagmamahal niya sa atin, pag-ibig niya sa atin, kaya ipinadala niya, isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan, kay Kristo lang yan matatagpuan. Amen? Huwag na kayong sumubok ng kahit ano. Walang relihiyon, walang sino mang tao, walang AI, kahit ano, walang kayamanan sa mundo, ang pwedeng ipantapat dyan. He is the only way. Sino? Si Jesus. The only way going to God, our Father in heaven. Without Him, wala pong padri-padrito rito. Si Jesus lang ang kailangan natin. Wala nang iba pa.
at ipinahayag ito ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama sa ating lahat sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Amen? Thank you, Lord! Ang sabi, Matthew 7:11, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Hingin ninyo. Yung mga kamag-anak ninyo hindi pa nasisave hanggang ngayon, hingin ninyo. Pag malasakitan ninyo, mga kapatid. Hindi po biro ang daranasin ng tao rito without Jesus. At nakikita nyo niya, example ng mga nangyayari sa mundo natin. Kaya nga sinabi ko kanina, drone lang, kayang-kaya ka ng patayin. At saka yung mga dilubyong nangyayari, nababalitaan nyo ba yung nangyayari sa China? Umuulan ng walang tigil, lahat ng bahay, naaanod. Huwag mo na sabihin, 3 palapag ang bahay mo, lubog. Huwag mo na sabihin, nakakotse ka, pati kotse, umaanod na parang lata. Lumindol, 3.6 lang ang lindol, nangagiba yung bahay. Grabe. At kung ano-ano pa ang mga dilubyong nangyayari, these are the signs that the end is near. Kaya nga sinasabi, magtiyaga po tayo. Kumatok tayo sapagkat kalooban ng Diyos. Gusto niyang laging naririnig, kahit na puro daing pa yan. Hingin natin kung anong gusto nating hilingin kasi hindi naman siya nasusurpresa sa ating mga pag-uugali. Dahil kilalang kilala niya tayo more than we know ourselves. Amen, mga kapatid? Amen. Pangatlo, Christ assurance. Pangatlo, praying according to God's will. 1 John 5:14, at may kapanatagan tayo sa paglapit natin sa Diyos dahil naniniwala tayong ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin ayon sa kanyang kalooban. Naniniwala kayo? Ibibigay niya sa atin anumang hilingin natin ayon sa kanyang kalooban. Ano ang kalooban ng Diyos? Alam niyo po ba ang kalooban ng Diyos? You can clearly read that through His Word. Nasa salita po ng Diyos yan. Kaya wag po kayong magkukulang sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Unahin niyo muna magbasa. Dahil dito, hindi kayo kayang iligaw. Deception po ang pangunahing tanda ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Maraming mandaraya. At nangyayari na nga po yan. Social media, hindi mo na alam kung anong totoo sa mga balita. Ano po? At lalo na ang salita ng Diyos. Mga kapatid. Kaya wag tayong mag-atubili. Dahil sinabi na ng Panginoon, kung kayo nga na masasama, ibig sabihin, kung kayo nga na mga tao na likas na makasalanan, ay kaya niyong magbigay ng mabuting bagay, how much more ang ating amang nasa langit, na hindi niya bibiguin ang lahat ng humihingi sa Kanya. Amen po. Pang-apat, maintaining fellowship with Christ. John 15:7. Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Take note, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Anong ibig sabihin? Kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakaloob ko ang anumang hilingin ninyo. Do you know His Word? Sa oras ba ng pangangailangan, alam niyong i-quote ang kailangan ninyo. Sa oras ng kagipitan, kaya niyo bang sabihin ang salita ng Diyos over your body? Over your needs? Mga kapatid, lahat ng pangangailangan natin may katugon po yan sa kasulatan.
Kung alam lang nating basahin at gamitin, tandaan ninyo, the Word of God is the sword of the Spirit. Ayaw na narinig ng dyablo yan. Para yan tabak na umaapoy. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya wag niyong kalilimutang banggitin kapag dumaranas kayo ng kagipitan at paghihirap. You are my refuge and strength, my very present help in time of need. Sabihin niyo sa Kanya yun. At totoo naman po. Kaya nga tayo tinuturuan Ano po? Na manatili tayo sa Kanya. At ang mga salita niya, ang hayaan nating manatili sa atin. Ang ako niya, ipagkakaloob niya ang anumang hilingin natin. Ito po ay according to His will, Huwag kayong hihiling ng mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos. At malalaman niyo lamang po iyon if you read the Word of God. Amen po? Huwag kayong basta-basta magko-quote kung hindi kayo sigurado. Siguraduhin yung nasa mga talata iyan sa Biblia. And those words are powerful. I'm telling you. At panghuli, obeying Christ. Another assurance. 1 John 3:22. At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. Anong sabi ng anak ng Diyos? Amen! At matatanggap natin ang anumang hinihiling natin sa Kanya dahil sumusunod tayo sa Kanyang utos at ginagawa ang naaayon sa Kanyang kalooban. Obeying Christ. Ito po ay para sa ating proteksyon. Ito po ay para sa ating ikauunlad spiritually. Ito po ay sa ating ikalalalim sa salita ng Diyos. Ito po ay magbibigay sa atin ng kagalakan sa kabila ng kahirapan. Kalakasan sa kabila ng panghihina. At katapangan sa kabila ng mga nakakatakot na nangyayari sa ating kapaligiran. Hindi po nagkukulang ang salita ng Diyos, mga kapatid, kailanman. How many times na niyang pinatunayan sa atin yan. At mismong ang ating Panginoong Hesukristo nagbibigay sa atin ng kasiguruhan, assurance that we can count on Him because He is alive forevermore. Ang Diyos natin ay buhay, hindi siya patay. Hindi sa kapares ng mga ginagawang estatwa kung hindi mo ilalakad, hindi lalakad. Huwag nating ipapares ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan. Kundi sambahin natin siya, parangalan natin siya, respetuhin natin ang kanyang presensya dahil totoong Diyos natin ay buhay at makapangyarihan. At kaya niyang patunayan yan sa bawat isa sa atin. At ako'y naniniwala, bawat isa sa inyo ay may karanasan tungkol sa kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen po? Yung lahat ng nakaranas ng kabutihan ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Aming amang Diyos. Nagpapasalamat kami. Dahil totoo, Panginoon. Ito lang ang magagawa namin lagi, paglapit namin sa iyo. Humingi, hanapin ka, at kumatok sa iyong puso. Itinuturo mo ito sa amin kasi ayaw mo kaming maghirap. Ang sabi mo, handa mong pakinggan ang aming mga dalangin. Ang sabi mo sa iyong salita, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang luba,
At kayo ay aking papagpapahingahin. Panginoon ko at Diyos ko, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, hinihiling po namin sa inyo. Habang kami ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik, teach us to be serious more in our relationship with you. Kasi naman ang lagi mong hinahanap sa amin na bago pa man mag-umpisa ang aming araw, pangalan mo na ang aming sinasambit at kami patuloy na nagpapasalamat sa iyo. At sa bawat sandali na kailangan ka namin, bawat minuto ng aming buhay, ikaw ang aming tatawagin. Ikaw ang aming pagkakatiwalaan ng lahat ng aming mga pangangailangan. At ikaw ang hinihintay naming tumugon sa lahat ng aming mga katanungan. Ganito kayo kabuti, aming Diyos. Hindi mo kami pinagkukulang kahit sandali. At kung kami nahuhungkag, Lord, hindi mo kasalanan yun. Kasalanan namin yun. Kasi sinabi mo na sa iyong salita na lagi naming itong basahin at pagbulay-bulayin. Sabi pa nga ni Joshua, Lord, idikit namin sa aming mga nooy, kapit namin sa aming mga bisig. Itali namin sa aming mga braso, Panginoon, ang iyong mga salita. Sapagkat alam mo, ito ay aming kailangan. Ito magpapatatag ng aming mga paninindigan at magpapalalim pa sa aming mga pananampalataya sa iyo. Ipaliwanag mo itong mabuti sa iyong mga anak, Ginoo. Kailangan ka namin. Bless your word. And let your will be done. At sa mga sandaling ito, inihiling ko po na itaas niyo ang inyong kanang kamay at tayo mananalangin. Muli nating ihilingin sa Panginoon ang kanyang panustos, ang kanyang tulong upang tayo ay kanyang tulungan sa ating pangangailangan. Sumunod po kayo sa dalangin ito. Aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, itinataas ko ang aking kanang kamay bilang tanda ng aking pananampalataya na ako'y patatatagin mo, palalakasin mo, at lalo mo pang pag-aalabin ang aking pagsunod sa kalooban mo. Hayaan mong pakanasain ko na saliksikin pang lalo ang iyong banal na salita. Magutom ako, Panginoon, sa mga sinasabi nito, upang ito ay patuloy na maumakay sa akin sa tamang landas patungo sa iyo, at magamit mo ang aking buhay para sa iyong napakadakilang kalooban. Habang hindi ka pa nagbabalik, Panginoong Hesus, gamitin mo ang aking buhay upang ibahagi sa mga tao kung gaano kabuti ang iyong layunin sa bawat isa sa amin. Hindi ko kaya on my own, Lord, but with you, nothing is impossible. Again, I submit and surrender myself to you through the help of the Holy Spirit in me. In Jesus' mighty name I pray. All of God's children will say, Amen, Amen, and Amen. Thank you, Lord.